Maayong adlaw mga dear friends. Daghan kayong salamat sa pagsuporta ninyo sa mong channel nga Dear Papa Joe's Stories and of course Katabi with Ate Gems. Karong adlaw, lain na pud nga istorya ang atong paminawon gikan sa ato ang usa ka letter sender. Ug kun kamo bag-o lang dinhi sa ato ang channel ug dili pa mo subscriber, ayaw kalimot pag-subscribe and click the notification bell. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo sa tanang mga listeners and viewers sa imong programa. Just call me Tiffany. The exact place and time sa akong kaagi ako lang itago para sa ako ang privacy. Pila na katuig nga gitago na ako ang netabo sa akong kinabuhi. Actually, dili ko ganahan nga mahinumduman pa katong tanan but I want to move on. Ug usa sa mga effective ways to move on, mao ang pagsuwat na ako sa akong kaagi para madunggan sa mga tao. Labi na sa mga ginikanan nga magmatyag pirmi sa ilahang mga anak. Ug dili angay mo kumpiyansa tungod kay kuyaw ang kalibutan karon. Ang among pamilya patawag nga disente, may pamatasan ug dunay respeto sa isig ka tawo. Ug mahadlok sa Ginoo ug as much as possible nagsunod mi sa tanang balaod sa tawo, labi na sa balaod sa Ginoo. Happy ang among family. Nagtrabaho sa bangko ang akong amahan ug maestra pod ang akong inahan. Duha lami ka man nagigsuon, ako ug si Ate Elena, nga ako ang manghud. High school pa lang ko niadto diyang si Elena elementary pa, pero pareho mi og eskwelahan, nga private school. Tuwa lang siya nag-elementarya sa elementary department. Happy and lively ko nga pagkabata. Dakuon na sab ko nga pagkababay og dagahon ko tan-awon. Maayo ko manamit. Very neat and clean. Pirming humot og hitsuraan sad. Daghan ang naibog na ako kasagaran sa kuang mga classmates nga mga lalaki, ganahan na ako. Doon na sa mga higher levels pero gipang snub lang na ako silang tanan. Tungod kay doon ako'y crush nga 4th year high school ni Adto, nga si Rene. Nagkaila namin ni Rene, nga nagkaistorya namin pero siguro dili siya interesado din na ako tungod kay doon na siya girlfriend. Siya mao si Rose nga ka-level na sa niya og edad. Gawas kang Rene, istrikta na kayo ko sa mga lalaki nga nakagusto nako. Ako lang sikasikaan, akong snaban, labi na og di ko kauyon sa ilang itsura. Si Bert, ang usa sa mga nanguyab nako niya to ug wag yun nako uyon ni ang itsura. Di gyud ko ganahan niya pamadjog di nako siya type. Tambukon og kulot kay buhok ug pislaton pa og ilong, antay di pakayo manamit. Sa puton kayo ko ni Bert kumuduol siya nako. Sama niya itong usa ka buntag during sa amuang recess. Niduol siya nako og dunay dala nga snacks. Hi Tiffany, para imo niyo. Special show paw. Hinimo pa ni sa kumama og napoy ice candy o. Bugnaw pa kayo. Sige na, kauna na samtang init pang show pa og gahi pang ice candy. Matod pa ni Bert nako samtang nagtunol sa duha niya mga kamot diri kanako. Ikaw na sad. Wa ko na kinahanglan ana oy. Maka-afford kong palit og ana sa kantin. Tubag ko pa niya Papa Joe. Harapan na kayo ang akong pagkadisgusto niya pero ambot pa nga murag dili magyud si Bert. Kapilanan na ako siya insultuha o ako siyang prangkahan nga di ko niya. Pero wag siya mo surrender. Sige na lang Tiffany, dawatan lang ni please. Kay si mama biyag kinaghimuan ni para nimo. Pakiluoy pa ni Bert rin ako. Wa na ko'y mahimo pa Papa Joe gawas sa pagdawat na lang sa plastic o nilakaw. Ibiyaan ako si Bert og nahabilin nga nagbarog. Sa unahan doon ako'y nakita nga basurahan o gilabay na ako ang pagkaon nga gihatag ni Bert. Unya, human ako siya gilingi. Yes, nagtanaw pa siya nako. Dismayado kayo ang iyang purma diyang nakita niya ang akong gibuhat. Sorry kayo Lord, wa ko nagsayang-sayang og pagkaon. Gibuhat lang nako to para makakita si Bert. Para siya mismo ang mo give up. Effective ang gibuhat nako tungod kay pagkaugma wala na ni duol si Bert nako. Pero makita ko gihapon siya nga magpasiklap nako sa distansyang bahin. May na lang at least layo-layo na siya o dili ko kasimhot siyang baho nga bahong panit Papa Joe nga bahong init. Pero kutob sa bato niya itong adlaw. Kay pagkaugma, nakita ko siya nga niagi sa mong classroom o niya wa madugay doon ay niduol na kung lang estudyanteng
nihatag na kong gipilo nga papel nga purmag envelope. Sa gawas, doon ay suwat nga, Tiffany, hug and kisses. Ganahan na kaya na ako nga kumuto ng papel o gilabay sa basurahan. Nakibaw ko nga dito gikan pero ang akong amiga nga si Leslie ang isakit sa papel o gibasa ang nakasuwat dito. To my one and only love, Tiffany, even though you hate me, but I will never give up because I do believe that the more you hate, the more you love. Yours truly, Bert. Disaka ang akong dugo, na high blood ko, labi na nga nangatawa ang akong mga classmate ug ila ko nga gisungsungog ni Bert, which I really don't like. I hate gid kay nako si Bert. Gigisi-gisi na ko ang papel niya gilabay sa basurahan ug ipasamutan lang ni Bert ang kalagot niya. Wara ba kilag tagam si Bert. Pagkaugma, doon na sa siya gipadala nga love letter nako. Wala ko basaha o gidiritso na ko gisi o gilabay sa trash can. Halos kada adlaw siya magpada og letter nako. Ang tanan puros gigisi lang og mapunta sa basurahan. Okay lang og magsige siya pada nako og love letter. At least dili siya mismo ang nitunol. Di siya ang niduol nako. Mga usa ka buwan gyud to nga gibuhat ni Bert og sige padalag suwat baya tunol. Wa na siya moduol nako. Bisan og kausa pa. Hangtod nga nagkasinabot o nagsingabot ang JS prom o kalit lang nga nitungan na sab siya sa akong atubangan. Hi Tiffany, niduol lang yung kunimo ha kay wano ko'y choice. Sige ko padag suwat nimo pero imo ra man gisiun. Di ko di mabasahon. Niagyo ko para mangutanan nimo. Kunya, tubagon sa di mo akong pangutana. Matod pa niya nako. Unsa? Sa pangutahan na ba? Singahag ko pa niya. Ang kuan ba? Kung doon na kay partner sa JS prom, ganahan mangunta ko mo escort ni mo good kung okay lang nimo. Matod pa niya nako. Di ba ka kung taman Papa Joe na muwa na ang akong naong naglaluha ang akong mga mata? Ikaw? Ikaw? Mo escort nako? Grabe sa nimo Bert oy. Di pa ba klaro nga bisan og gamay wadyo ko'y gusto nimo? Di man ti ka type. Sabot ka? Di pa ba naklaro nimo nga bisag gamay wa ko'y gusto nimo? Himuon ti kang escort? Ha? Bisag ikaw pa nabiling tao ni kalibutan na di na lang kumuaten og JS prom Bert. Ambot og sa kahay na sa utok ni Bert. Kaya bisag usaon ako siya pasakit og storya. Wa ramang gyud niya Papa Joe. Kalma ra kayo nga nitubag nako nga. Bisan pa og dili ka nako Tiffany pero ako padayon ko sa akong pagkagusto nimo. Di ko mo give up. Bisan og unsa kagahi sa bato, mahumok ra na. Ug madutlan ra na siya. Pirmi kong sigig tuog tubig. Mao na ang iyahang gisulti diri nako Papa Joe. Kagrabing fighting spirit ng tawhana eh. Sa kaya nakita niya nako nga di man gid siya mo surrender. Matod ko pa sa akong kagalingon. Sa adlaw sa among JS prom, gihatod ko ni mama ug papa sa venue sa among event. Si Leslie nga ako ang best friend mo akong partner og dili man necessary nga lalaki gyud ang imong escort. Okay naman ang dagan sa event. Lingaw kay ko, diyang wala pa ni duol ang tao nga makapahay blood nako. Tiffany, kupahan nimo sa imong dress karon uy. Bagay kay nimo ang color red. Matod pa ni Bert diri nako Papa Joe. Wa na nako siya tagda kay di ko ganahan nga maguba ang akong adlaw pero di gyud mohunong si Bert. Tiffany manayo tari. Kausa lang good. Kung musugot ka nga mo paris na kog sayaw, bisan kausa lang di na ti kasamukon, promise. Padayon pa ni Bert nako nga nakasamot sa ako ang imbierna niya. Di gyud ka kasabot sa kagahi ni mog uuy. Ludon man gani ko kakita nimo nya mo paris banung ko nimong sayaw. Bert, ayaw taon guba akong adlaw bi. Happy na kay ko. Lingaw na unta kay ko pero tungod nimo nawa akong gana. Baka wa ka gana Bert oy. Nakabaw ba ka ana? Gitalikdan ako si Bert og nilakaw ko sa layo kay di gyud nako siya matake. Labi na nga na iyang presensya. Pero totoo lang lain lalaki na sab ang niduol nako. Hi Tiffany. Di ba ikaw si Tiffany right? Kasinday ko ni Bert. Matod pa sa lalaki nga matured na og naong. So say labot nako. Taray pa na akong tupag niya. Ni katawa lalaki o gitutukan ko niya gikan sa padung sa akong tiil Papa Joe.
tinudyo na gingon sa igagaw nga taray kuno kay ka. Well, anyway, niya ko kay basin og istorya kanako kay pogi man ko. Si Bert, snabon lang to nimo kay bati man tugnaong. Matod pa niya. So gisugo di kang Bert. Abi kay wa ni Saler ang iyang style, ikaw na sabi iyang gigamit. Well, bisag kinsa pa ipadala ni Bert nako, bisag si presidente pa, di gyud ko niya. Ingnan day siya ha, nga wa nay makalabaw sa kagahi niyang oo. Di gyud siya makasabot, bisag kung saon og ingon nga wa ko'y gusto niya. Mamukos man gyud siya oy. Dagan pa kay kog yaw-yaw at tubangan sa mga lalaki ug siya gyud ang napahimungtan ako sa kalagot kang Bert. Pero igo lang nga nipahiyom ug pilit kay panan-aw diri kanako. Nakatalikod na ang lalaki ug nakita ko nga niduol siya kang Bert. Mabasa nako sa ilahang mga action nga iyang gi-comfort si Bert ug gipikpik nga baga niini nga huy-huy kaayo. Human sa JS prom, Papa Joe, lingaw na unta kay ko ang akong experience kung wa pa lang ko samok-samukan ni Bert. Nganong di man gyud siya mohunong. Usa kay buhaton ako para mo give up siya nako. After 1 week, invite ko party ni Leslie. Birthday party sa iyaha o birthday party niya nga giheld sa ka beach house. Excited kayo ko nga mo attend pero ang problema, kumusugot ba si mama ug papa? Pagkagabi niya na nagdungan mi og kaon sa tibok pamilya namo, si mama, papa ug Elena. Doon na to kay hangyo ninyo be ni mama. Gi-invite mong birthday party ni Leslie. Matod ko pa nila. Sa ila na makambay ka, okay ra. Tubag pa ni Papa. Mawala gina problema pa kay ato sa beach house ang party pero okay raman kay musakay raman ko sa auto nila ni Leslie. Ihatod kuha man mi dito. Matod ko pa nila. As usual, wa mo sugod si Papa. Istrikto kayo ni siya basta ato sa gawas. Nahiubos kayo ko, wa na ko humanang ang pagkaon unya ni walk out ko. Nagsiyog hilak, galagot-lagot kay ko Papa Joe. Hindi ko sugtan. Dako na nako. Ako ni mga classmate naguyab-uyab niya ako na hinuon nga nagbinutan. Dili ko sugtan nga tagsa raman kayo kumuhangyo nila. Hapit na magtuang gabi niya nang hubag na kayo akong mga mata sa paghilak. Gutom pa kayo kay wa ko kakaon sa kumpanihapon og klaro. Kalit ginisud si mama sa kwarto nagda og tray na may pagkaong sud. Kaon sa gutom ra ba kayo ni magsapot-sapot ano? Matud pa ni mama diri nako Papa Joe. Sige na kaon na. Ma, di kay pasabot ni Papa B. Dako na bitaw taon kay kuy. Di na ko bata nga prisuhon na lang ninyo forever. Ganahan po ba ko mabilong? Ganahan ko nga maka-banding-banding sa akong mga friends. Matod ko pa nga to kang mama Papa Joe. Nag-acting yung kong maayo Papa Joe. Nagilak-hilak ko pag-ayo para yun manda si mama. Sige, mangita ko pagi para matuman na. Pero di ko mo promise ha. Matod pa ni mama nako. Nagakus ni siya gugut kaayo Papa Joe. I'm sure basta si mama na ganing mingon nga mangita siya way, makakita na siya og way. Sabados gabi ang party ni Leslie ug nalipay kayo ko dihang nakabalita ko nga mularga si Papa sa adlaw nga Biyernes. Doon na siya out of town business trip. Unya, mubalik pa siya. Iniga Sunday na, Papa Joe. Gisugtan ko ni mama nga makatin sa party ni Leslie pero dagang kasi tugon na ako sa wapa ko nilakaw. Iyon na pirmi mong cellphone ha o gayo pabuwag sa grupo ayaw paglakaw nga ikaw ra pagamping pirmi. Susma, muram sa kumuato og abroad muram mag-asa ko padung nga birthday raman na. Matod ko pa niya. Ligakus pa si mama nako diyang gibusinahan ako sa parents ni Leslie. Gipaabot na ko nila sa gawas ma. Matod ko pa niya. Nakabaw ko. Sus kung pwede pala na ako dadon si Elena, kuyugan na lang na ako siya, tubag ko pa niya. Di na ako mabaso lang akong parents sa kakonsern nila din ako. First time nga nakagawas ko, unya gabi ipag yun. Kung napa si Papa, di yun tumusugot. Tuod man, nabot namin sa beach house, igo rami nga gidrop sa mga parents ni Leslie. Nagsabot nga pick-upon rami, inigbalik nila before 1 o'clock. Gamay ra ang bisita ni Leslie nga pinili lang niya nga iyahang gi-invite. Doon ay swimming pool, food and music. Doon na po yung mga beer in can. Gitagaan ko ni Leslie kung sa kabutilyang beer. At first nibalibad ko kay bawal sa akong mga parents. Sige na good, wala bitaw sila diri. And by the time nga maabot na sila diri, nga makaulit ka sa inyo hasad, mawaan ng spirito sa beer back to normal na inigulit nimo sa balay ninyo day. So puslan man nga naka diri di pag-enjoy kitag sarani.
Matod pa ni Leslie diri nako. Tuod man, ninom ko og beer. Dali ra kay ko gibatig kalipong og nakahurot nako og usa ka botilya. Diyang dunay lain nga abot nga bisita. Isiga ang mga mata nga nakita na ko lalaki nga pinaka-hate nako sa tibuok kalibutan. Si Bert. Ug ang iyang igagaw nga niabot. Giduol sila ni Leslie og entertain pero mas espesyal niya ang cousin ni Bert. Ubog ng tanawon si Leslie. Saon man nga wa may hunong sa pagyarok og beer Papa Joe. Labi na diyang katubang niya ang igagaw ni Bert. Klaro kayo nga nagpakit-cute si Leslie sa maong lalaki. Diyan nakaygayon ko akong giduol si Leslie o gisukmatan. Anong giparim na ni mong kanatawhan na taon diri? Uy, kibaw biya ka nga hate kina nako siya. Matod ko pa ni Leslie. Relax lang Tiffany, uy. Si Roger ang akong invite. Unya, di kuyog man na. Ang naman papalion ko na nga mabad record ko sa iyahang cousin. Tubag pa na ako niya. Si Roger di ay ang pangalan sa maong lalaki. Kung sinagustuhan ni mo niya nga matured na nagnaong. Mura naman nagminyo tanahon. Matod ko pa. 24 pa na si Roger, oy. Repeater lang na, mga hantod karon 4th year lang gihapon. Pero, day, hunk ang beauty ni Fafa. O diba, ala Derek Ramsey ang dating? Tubag pa ni Leslie din ako. Tinood nga mistisuhon si Roger pero tiguang na tanahon. Doon na pag yung mga tattoo nga, nakabalita pag yung ko nga mag-drugs pa kuno ni. Ambot makahaog kauban silang Bert nga musuyo. Speaking of the devil, nagpadung na siya nako sa kunahimutangan. Pagduol ni Bert nako, nilakaw dayon ko, ug nilakaw si Leslie ug niduol kang Roger. Unya happy kayo sila nga nagpuli-puli og tagay. Hubog na kayo sila sa akong amiga Papa Joe. Kaya nagsige na magsayo-sayo sa atubangan ni Roger. Tiffany, nasuko gyapon ka nako. Unsa man gyud sa sumjud na imong hatred diri nako. Init gyud kay kanakog dugo nga wa man uta koy gibuhat nimo. Ang ako sa gyud nimo kay love ra gyud ti kapagayo. Matod pa ni Bert nako. Nahubog na sab siya og lahi na kayo siya og panglihok-lihok. Puwa na kayo og mata. Kalit nga ni-ring ang akong cellphone og si mama ang nanawag. Hello ma, tubag ko pa sa pikas linya. Anak, okay ra ka diha? Kanus aman ti kakuhaon o kanus aman mo kuhaon diha? Pangutana pa ni mama nako. Alas 11 pa man ma, mga 12 to 1 ko numi-pick upon diri. Tubag ko pa. O sige pag-amping ha, ayaw pag inom-inom ba ya diha? Ang imong cellphone ayaw pag nga, manawag ko nimo after 1 hour. Matod pa ni mama. Human mi nagkaistorya ni mama ni tingog na sab si Bert nga wa mohawa sa akong kilid. Bert, pwede ba musibog ka? Paliho gamay binako bi. Singhag ko pa nga to niya. Layo na kay kunimo Tiffany uy. Grabe sa nimo ka strikta uy. Muram sa kag sikinsa. Labaw pa'y artista nimo da. Basi nagtuo ka nga. Guwapa na lang yung kay kakaayo. Taray kay kada. Basulan na yun nimo tanan pasakit nimo na ako ba? Tanawa lang niya. Nilakaw si Bert palayo pero sige lang gihapon ni pasiplat nako. Di na kato ang tipo nga sweet ug loving nga tinutukan ug isog na kayo. Ang iyang pananaw din nako, maong gikuyawan ko Papa Joe. Kitanaw nako akong relo og mag-alas 12 pa lang ug tuwang gabi na. Gusto na kay ko nga muuli sa mua pero unsaon man ako nga wa pa mamikwaa sa parents ni Leslie. Speaking of Leslie, wa na nako siya mabantay. Nawa na siya sa kung pananaw ug wa na sab si Roger. Nang lakaw na kahanduha. Nigawas ko sa among cottage para pangitaon si Leslie. Aron maingnan siya nga tawagan na iya mga parents kay gusto na ko nga makasibat dito. Hindi na ko ganahan sa akong palibot tungod kay si Bert. Doon ako'y nadungog kakasika sa baybayon nga nasiguro dito si Leslie. Nilakaw pa ko sa unahan. Ngit-ngit na ditong napita og mingaw pagyud. Sa akong pagtuo nga tuwa si Leslie og Roger. Nagpangit-ngit para makalugar og maayo. Nakuratan ko diyang kalit nga dunay nilabni sa akong bukton. Una na akong instinct mga pagsyagit pero kalit nga dunay laing kamot nga daling nakasampong sa akong baba. Nilugnot ko og nikisikisi ko pagtaman pero kusog nga sukmag sa kuntiyan ang ako nadawat. Nisagunto ko sa kasakit o gusto ko nga musyagit pero bugtong ihilak sa kasakit ragyod ang akong nabuhat. Nalupog na ko sa yuta Papa Joe wa na ko'y kusog ug wa na'y umoy. Usa kanila ang nibutang og tape sa kumbaba para di na makahimong kasaba pa. Usapon nila ang nigapos nako pinatalikod unya ila kong gialsa. Giyayungan ko nila sa layo kayo nga lugar nilang duha o gipahimutan ko nila ibabaw sa dahon-dahon nga giwalis-walis dayon ang akong skirt unya dayong hubo sa akong underwear. Pinaagi sa gamay nga kahayag sa buwan na may ungan gyud nako ang duha ka lalaki.
Nakaila ko nila, si Bert ug ang agaw nga si Roger. Naglugnot-lugnot ko pakiluoy nila pero dili lang yun nila taidayon ang daotan nilang plano nako. Pero way mo gawa sa kumbaba tungod kay gitipan nila ang akong baba, Papa Joe. Niya itong higayuna naluyan ako kisi-kisi pero wag yapon ko mo surrender. Pero bisag kung sa pay buhaton nako, wa na ko makapiog dihang usa nila ang nigunit sa akong abaga. Unya ang usa ni hubo nagsugod sa iyahang karsunis. Way tingo-tingo ni gawas gikas kong baba pero ang akong mga luha nagsigi og agas. Nisyagit ko sa akong kasing-kasing ug kalag sa ilang pagpababoy sa kuwang pagkababay. Pagkahuman sa usa ni puli na sa pangusa. Hangtod nga nahumanas lang duha o sa ilahang niluog nga gibuhat rin ako. Relax na kayo si Roger nga nikuhag sigarilyo o niya nanabako. Pagkahuman nitapad siya nako. Iyang gisuot pagbalik ang akong underwear o niya ningon nga, "Salamat ka namon duha kay dili mi killer. Di ka na mo patyon. Pero musumbong ka ni kag pulis, patyon na mo tibok pamilya nimo. Doon na mi grupo. Doon na mi gang. Nga murisbak sa mong pamilya kung may tabo nga madakpan mi. Mao nga kung ikaw, quiet lang ka ha. Sus, gamay para ba kay Elena? O si Elena dito no, mamangod, gamay pa kay grade 3 pa to siya no? Sus, dalira kayo ito naman pick-upon. Di po siguro ka malipay nga may tabo kang Elena ni tabo ni mo no? Nagsunod-sunod na sa ugto ang akong mga luha og niyang uyango ko sa timaan nga pagsanong silang gusto. Hinay nga gitangtang ni Bert ang tape sa akong baba. Unya, ang PC sa akong mga kamot. Sige na, lakaw na to, balik na nga to sa mga friends ko. Mao na to tong sabot ha, ay kalimot ha. Matod pa ni Roger na rin ako, Papa Joe. Suwa pa ko makatingdog, paspas kayo nga nilakaw si Bert o Roger palayo. Nalira kay sila nga gilamoy sa kangit-ngit. Bisan pa og naglisod kong barog na ningkamot ko nga makatindog o makalakaw para makalayo sa maong lugar. Nahadlo ko nga mubalik pa silang duha o gimuon na sad kun lang o pasinukila kong patyon. Duol na ko sa cottage diyang ni-ring ang akong cellphone o si mama ang nanawag. Di ko gusto nga tubagon siya. What if makabantay siya sa kong tingog? Mga dapat magpretend lang ko. Para di angay mamakabantay o mabalaka si mama. Hello ma, padong na may muli. Naabot na mga parents ni Leslie. Ay salamat. Nga safe ra ka anak. Ambutlain man kayo kung kulba oy. Pero may kay okay ra ka. Sige ato lang higda ilang Leslie ug man na lang uli sa gabi. Mas delikado ang kasada kung nga ingarong orasa. Naputol ang linya sa tawag ni mama. Nakita na ko niabot ang mga parents ni Leslie. Hinay ko nga naglakaw paingon nila. Wa nila mabantayi nga nagkaangkaang na ko nga naglakaw tungod kay ang ilang atensyon. Tuak ang Leslie nga purting hubuga. Naghigda sa sahog sa cottage. Kauban po ang uban mo mga amiga nga mga hubog na pud kaayo, Papa Joe. Nakitaan ko nila ni tita nga naglakaw paingon nila. "Oh Tiffany, may kiwa ka mahubog. Nanawag ko ni mga amiga o, mga badlungon kaayo. Sabot na mong way ilimno makahubog pero nagtuman gyud. Di na gyud ni mausab ni bataa ba? Matod pa sa mama ni Leslie nako. Wag sila bisag gamay nga hint sa nitabo nako. Ando na o anduhan na mo ka mga amiga, ikuha na silang parents ug ang laing duha na mo ka amiga og si Leslie ni sakay silang van. Kiyalsa na nila si Leslie kay di naman ka mao nga mulakaw tungod sa kahubog, Papa Joe. Pag-abot sa ilaha, kaming upat sa kaming mga mag-amiga natug sa kwarto ni Leslie. Diretso sila ligid sa kama ni Leslie. Pero ako, lisod ko sa banyo ug gipaagas ang shower ug nagpatungod ko sa pagpabuagas sa tubig. Nisagol sa tubig ang mga luha ug isabunan nako at tibok na kong lawas. Wa ko ni hunong ug ngud-ngud sa sabon hangtod nga halos mahilis na gay kini. Pero bisag kung saon pa nako sabon sa kong lawas, wala na, Papa Joe. Hugaw na ko, na damage na ang tibuok na kong pagkababae. Ikuha ko si Nina sa cabinet ni Leslie para makailis og limpyong suoton. Pagkuman, iputos na ko ang sinina nga nagkabulingit ug doon na pa'y mga lama sa dugo ang aking skirt. Hilabay na ko sa basurahan, Papa Joe. Wa nagyud ko makatug, nagsige na lang og tan-aw nila ni Leslie. Sa duha pa namo ka mga amiga nga nangatug. Sige lang kog hilak. Nakapangutana sa Ginoo nganong gitugutan niyang mahitabo to nako, Papa Joe. Nganong ako paman. Guba na ang akong pagkababae. Guba na ang akong moral. Damage na ang akong pagkatao. Bugtong nagunit nako nitong mga higayuna mao ang akong pamilya.
Di ko musugot nga dunay mahitabo sa usa kanila. Mamatay siguro ko ug mahitabo kang Elena ang sama sa akong nadangatan. Nisidlak na ang adlaw ug mao katoy akong gipaabot. Nangandam na ko para makapauli sa mua. Wa na ko mananghid nila ni Leslie tungod kay nangatuog pa man sila. Pagabot ako sa mua, gitagbo ko ni Mama ug ni Elena nga nagpaabot na ako sa gawas. Pagkakita ni Elena nako ni Dagan ug nigagpos ni nako. Ate, kumusta ang party? Nalingaw ra ka te? Mangutana pa ni Elena nako. O day, lingaw ra kaayo. Tubag pa nako dayon amin kang Mama. Mura man lagig nang hubag na mong mata Tiffany, naghilak ka? Mangutana pa sa kong inahan. Wa maoy. Wa magug kay ko'y tarong tuog. Kami mga barkada kay lingaw kay mig istorya sa kwarto. Sige ma'am, ato na ko sa kwarto para makatiwas kong tuog ha. Matoy ko pa ni Mama. Dali ko nga nisud sa kwarto ug nanirado ug nihilak na sa gutaman. Pagkataon-taon, nanuktok si Mama para pakanon ko pero nibalibad ko. Ako siyang giingnan nga nikaon ako ilang Leslie. Pila ka oras ang nilabay, nakatugyog ko niya nakamata ko sa tuktok ni Mama. Leslie, paniyon to na. Alas 3 na sa hapon o, wapa kay kaon. Tawag pa ni Mama nako sa gawas sa kwarto. Nidali kong bangon pero halos di na ko makakalihok sa sakit sa kong lawas. Sakit kaya tibuok na kong lawas labi na gyud sa ubos nga bahin. Pero bisan panini na ningkamot ko nga mutindog aron mo atubang kang Mama para di siya magduda. Okay ka lang? Tiffany, puro magkagluya kayo. Sakit imong tiil, nagkangkaang man ka? Pangutana pa ni Mama nako. Okay ra ko maoy, gikapoy lang kong sayo-sayo ba sa party gabi. Pamakak pa na ako, Papa Joe. Humanog kaon, ibalik na po ko sa kwarto nagigda-higda. Di gyapon mo na ako madawat nga murag nagdamgo lang ko. Lain na kayo ang pamati. Murag ko gusto nga musyagit pero di na ko mahimo. Iluom lang yun na ako ang tanan, Papa Joe. Pagkalunis sa buntag, nanawag na si Mama na ako. Tiffany, kaligo na kay malate na ka sa school. School? Di na ko ganahan mo atong school. Nahadlok na ko. Mahadlok ko nga makita kang Bert o ni Roger dito. Nga nagpagkaroon ingnon ko nga nagsakit ko, Papa Joe. Ma, naglain man akong lawas, mura man akong kahilantanon. Matod ko pa nga to sa kong inahan nga dali kay nakatapion sa iyahang kamot sa kong agtang. Dili magkainit nak. Tubag pa niya. Nasa ilaw kong hilanat ma. Ngitugnaw gani kay kuron o. Mura ko gitakigan. Matod ko pa. Nahala, pahuway na lang tiri o niya inom tambal ha. Kay ihatod pa ni Papa ni mo si Elena sa school. Niya ako sa matod ako sa trabaho. Tubag pa ni Mama, Papa Joe. Wala na si Mama sa kontubangan ug mura ko nangurog na sab og ginerbyos sa idea nga moadto si Elena sa school. Unya si Bert ug Roger tuwa sa high school department. What if ilang hilabtan si Elena, Papa Joe? Tibok adlaw ako'y bangon-bangon sa kong higdaanan. Wa sa ko'y kaon-kaon. Nakanahuna ko nga maghikog na lang ko. Bisag kung saan nalay mabati na ko nga musud sa kong nahuna pero wag yun na ko buhata. Pagkahapon luya na kayo ko og drain na kayo nga akong utok, lawas, labi na nga wa na sa ko'y kaon-kaon. Taod-taod, niabot si Milas Mama og Papa og si Elena. Naibtan kong tunok, diyang nakita na ko nga safe pa sila og way nahitabo nila. Nitindog ko og nisugat nila. Nigakus ko kang Elena og hugot kaayo. Unya pagkahuman ni si Mama og Papa na sa mga gigakus. Nakita na ko sila mga mata sa akong mga ginikanan ng kabalaka. Tiffany, okay lang ka? Kumusta yung hilanat? Doon na ba'y problema, anak? Pangutana pa ni Papa nako. Wa ko'y problema pa, oy, ma. Okay lang ko. Dili day pwede mo hag ninyo. Tubag ko pa nila. Mayo inon, anak. Tabangin ko pahimutang sa mga pagkaon sa lamesa nga unda para makapanihapon na ta. Matod pa ni Mama nako. At tubangan sa kananan, gipugos na ko og tugtun ang akong gikaon nga maski wa na ko ma-feel ang lasa. Way lami ang mong sudan. Human ako panghugas sa mga kanan isud sa kusang kwarto og natinga si Mama nako kay dili man ta akong type nga magmukmuk sa kwarto. Usually human na mo panihapon, magdungan man mig tan-aw og TV sa sala. Magduwa-duwa pa mi ni Elena. Pagkaugma, di gyapon ako makaya nga moadtog eskwelahan. Namakak na sab ko ni Mama. Ako siyang giingnan nga labad kaayo nga akong oo. Nituo man pud sila kay dili man ako kinaiya nga mo-absent sa una. Hangtod nga pagkaugma og sunod wa lang gyapon ko mo eskwela. Nagduda na si Mama ug Papa. Diri kan nako. Labi na nga wa ko'y hilanat. Normal ang ako ang temperature.
Tiffany, sigurado nga okay ra ka anak. Sulti ko doon na may problema. Like love life or bisag kung saan nga wa ko makabaw. Gipangutan ako ni Mama Papa Joe. Pero padayon gihapon ko nga namakak. Niya akong tubag niya kay okay ra. Niabot lang ang Biyernes, wag yun ko nakasud sa klase. Padayon pa ang akong pagpakaroon nila kang mama o papa nga everything is fine. Pagkagabi sa Domingo, gikulbaan na kayo ko. Lunes na ugma, unsa naman sad ang ako'y katarungan para mo absent ko. Dili na katuhuan ang ako ang mga rason. O sa pa nga, gipangita na ko sa akong mga maestra o kinahanglan ng ko nga muskwela. Tuod man, Papa Joe, pagkaugma, kutob sa kumahimo, nagtago lang ko sa classroom ug way gawas-gawas. Manas ko'y gana nga makistorya pa nila ni Leslie o sa akong mga amiga. Nakaya na ako katong adlaw kay wa man ako makiti sila si Bert ug Roger. Pero pagkaugma during recess time, nakita na ko si Bert nga niagi duol sa akong classroom. Murag ituyo pa ko niya sungog, gikidhatan ko niya. Diya nga nakita siya nako nga gipaningot o ginervyos. Wala na si Bert pero nakurug-kurug lang gihapon ang ako mga tuhod. Wala na ko'y nadunggan sa ako ang mga leksyon sa gikan sa maestra. Murag halos di na gani ko makamao musuwat, Papa Joe. Wala ko makagwanta ni gawas ko sa classroom o nidagan paingon sa gate sa eskwelahan. Di pauli ko sa mua. Pagsuod na ko sa sala sa pagtuo nga way nakadungog nako, nihila ko og nisyagit ko kusog kaayo. Nakuratan lang ko din ni gawas sa kwarto sila si Mama ug Papa. Murag ko ang nakakitag abat. Wagi ko magtuo nga namalik di ay sila gikan naghatod namo sa school ni Lena. No sa kabalaka ang naong sa kong mga parents. Tiffany, anak, something is really wrong with you. Sulti mi anak be. Kung may nitabo nimo ha? Doon na ba'y nagpasakit nimo? Doon na ba'y niabuso nimo? Matod pa ni Mama nga naghilak na sa Papa Joe. Ang mga ginikanan makilagyod base silang instinct. Matod pa ni Mama nga unang kita pa lang niya nako. Gikan sila hang Leslie niya itong buntaga. She knows nga doon ay something. Ang iyang pagduda napunan pagyud sa mga sunod nga mga adlaw nga lahi na ko mga panlihok-lihok kaysa sa una. Yes, Papa Joe, angay na ko nga mutugan nila. Girape ko nila, Ma, Pa. Sa putol-putol pa na kumpong nga nitugan nila. Nasiga ang mga mata nila ni Mama o Papa. Ang unang nakahilak og nagistrikal samtang si Papa, giablihan ang bintana og dito ni ginhawa. Anak, kinsa may nang rape nimo? Ug nganong sila man? Imong term, pila man di sila kabuok ha? Ug nganong wa magkamusulti na mo dayon? Mangutana pa ni Mama nga murag nawa na sab sa iyahang balance, Papa Joe. Makita na ko si Mama nga murag dili sure kung ihaba kong gakson o hapo-hapon. Nagsige nigtan-aw sa kong lawa sa kong mga bukton ug batiis o nangita siguro sign sa mga nahitabo nga pag-rape diri nako. Duha sila kabuok, nahitabo sa gabi sa party ni Leslie. Wa ko musulti ninyo kay di ko gusto nga hasta kamo masakitan labi na si Elena. Gibaharan ko nila nga patyon mong tanan. Di ko musugot ana, mahala ako na lang ang masakitan dili lang mo. Nagpanguspo si Papa sa kasuko samtang nagsukmag-sukmag sa mong bungbong ug nidugo ang iyahang kamot. Di ko musugot nga di mahatagan og gustisya ni tabo ni Tiffany. Mukiha ta, ug di ba patyon na ko na sila. Magbayad sila sa gibuhat nila nimo. Matud pa ni Papa nga suko na kayo. Isud sa kwarto kay kuhaon niya iyang pusil. Nidagan ko og gipugngan si Papa. Pa, kung mapatay nimo sila, mapriso ka. Magunsa naman lang sila si Elena. Ang ilang gibahan pa, dali ra kayo nila pick-upon si Elena sa school kay kung gusto nila. Kinahanglan nga hunaw-naon na tugtaman pa ang atong buhaton, gawas pa. Di ko gusto nga mawawan sa mga tao. Di ko gusto nga may bawa nila nga gi-rape ko. Matod pa ni nako nga to sa akong amahan. Kung didugang pa ko nga, si Elena sa bata pa kaayo siya. Matruma siya og makibaw siya sa maong iskandalo. Magpalayo na lang ta din ni Pa, mamalhin na lang ta sa laing lugar. It took days nga makonvince na mo si Papa. Kaminduhan ni Mama nga nagsig pasabot niya nga hangtod nga niuyon siya sa mong gusto. Ilara may istorya na malhin mi og laing lugar, Papa Joe. Tungod kay dako-dako naman og ranggo si Papa na arrange na niya ang pag-transfer og trabaho sa ilahang laing branch. Og si Mama pod, waras na siya maglisod pagpangita og public school nga iyahang tudluan. Gitaligdan namo ang among lugar nga nadak-an. Baon ang sikreto nga kami rang tulo ni Mama ug Papa ang nasayod.
Mas maayo nga di lang namo isulti kang Elena para di siya matroma. Gibaligyan na mo tanan among kabtangan, Papa Joe. Tungod kay sa among pagbalhin, wala mi plano nga makatunog pagbalik dito. Nagsugod mig bagong kinabuhi sa usa ka priskong lugar kami ni Elena. Doon na namin bagong eskwelahan. Hangtod nga nakahuman ako og high school ug nikuha og kurso nga computer science. Ipakita na ko lang ni Mama ug Papa nga naka-move on ako. Nakalimot ako pero ang tinuod wa lang gyapon, Papa Joe. Never ko makalimot ug sa akong mapait nga kasinatian sa duha ka mga lalaki nga tampalasan. Dili na ko madawat nga maglakaw-lakaw sila nga free sa katilingban. Di ko makatug nga di makapanimaos nilang duha. Padayon ko sa pagpakabuhi nga normal, Papa Joe, at tubangan sa akong mga ginikanan ug igsuon. Sa akong mga amiga nga murag okay ra kay ko. Pero wa sila masayod. Nandun na di ay time bomb sa akong sistema nga nagpaabot nga matrigger ug makabuto. Paspas kayo mga katuigan ug nakagraduate na ko sa college ug nakatrabaho na ko sa kadakong kompanya. Sa tinudanay lang gilikayan nako ang mga social media. Ug uban pa nga pamaagi nga ma-search ko sa mga tao. Pero sa kaadlaw ni Ana, naghimo kog Facebook account dili ang ako ang full name ug picture akong gigamit. Niya ako dayong gi-search si Roger pero wa na ko siya makita. Isunod ako pangita si Bert ug dahil kay nigawas ang iyang profile. Kauban pa ni Bert ang iyahang girlfriend sa iyahang profile pic. Guwapa ug uyab si Bert. Murag sa tan-aw nako happy ug successful na siya. Nagpangagut ko sa akong ngipon sa kalagot nga nagtan-aw sa naong ni Bert. Naguna-una ko kung saon ang akong pagbuhat nga ngadto kaniya. Public ang account sa babae so maka-open ra ko siyang FB. Makasend ako niya og message. Doon na ako'y plano. I know nga pang elementary trick ra kayo ni ang akong buhaton. Nag-edit lang ko og Photoshop og picture ni Bert kauban ang laing babae nga ako rasab nga nakit-an sa online. Expert kay ko nga mo-edit ug maayo pud ko og computer programming. Maugod na nga ako nahuman. In fact, makamauga ni ko mo-hack, Papa Joe. Itutukan na kung tama ng mga litrato ni Bert kauban ang mga babae nga puros mga edited. Doon na pa'y pagtapad nila. Doon na siya naggakos o nagbayay. O ipag-send na ko ang mga pictures sa uyab ni Bert. Nakapahiyom ko sa akong gibuhat o sunod akong buhaton mao ang pagpaabot. Mag-stalk sa ilahang FB o sa ilahang mga post. Pagkaugma, doon na din ko nabasa nga post sa uyab ni Bert nga mga patama about cheating. Sunod nga post lain na sab nga patama, unya nakabasa ko nga si Bert na mismo ang ni-comment sa post. Sa babae hangtod nga nagtinubagay na sila ug nag-away sa Facebook. Puwerteng lipayan ako, Papa Joe, samtang nagbasa ko sila mga comments ug nakasmile pa ko. Nami kayo sa kong paminaw nga nag-away sila. Mirisi, hayop ka, mirisi nimo. Sa ako pangunahuna, may tagbuwagan ka sa imong uyapoy, rapist. Nagpaabot pa ko pila ka adlaw ug way puas ko nga nagsigig stalk nilang duha. Ni Bert ug siyang uyab pero wa pa ko'y nakita ang laing post ng duha. Nagkauli na ka silang duha? Matod ko pa sa kagulingon. Nag-goal ko sa una-una, basin og nagkauli na sila. Nadiskubrihan siguro nila nga edited ra ang pictures nga akong gipadala. Pagkaugma, nag-stalk na pug ko sa FB ni Bert pero maog yun ako nakita ang picture sa lungon ug mga condolences. Gibasa na kong taman ang taas kayo nga thread sa mga comments ug dito ako nahibaw-an nga si Bert ang namatay. Nasiga ako mga mata sa kalipay. Pero gano'n kahang namatay si Bert? Sa may hinungdan. Padayon kong basa sa mga comment ug dito ako nahibaw-an nga naligsan og truck si Bert. Bug kuno kay ni nga nag-drive siyang motor tungod kay nag-away siya siyang uyab. Bingo. Kalipay na kong dako, Papa Joe. Maura na'y angay may tabo ni mong hayop ka. Dapat rambayran nimo imong sa diri nako. Nagambahan ko sa kalipay ug nag-celebrate ko, Papa Joe. Nag-take out ko og pizza ug fried chicken unya akong gidala sa mua ug nagdungan mig pangaon ni Mama ug Papa ug Elena. Happy man kay kanak. Taas ko kayo yap ay matud pa ni Mama nako. Igol ako ni pahiyom ka Mama tungod kay para nako imposible nga magkauyab ko. Man hater na manguko, Papa Joe. Una-unaon pala nako nga hikapon ko sa panit sa usa ka lalaki mura na kong mangurog sa kalagot. One down and one more to go. Asa kaha si Roger. Nganong di man ako siya ma-search. Di pagyapon kompleto ang kalipay tungod kay nasayod kong buhi pa si Roger. I know nga siya ang leader sa netabo nitong gabi una.
Iya ang idea nga i-rape ko. Tungod kay mas maguwang pagod siya o drug addict pag yun. Sa pamasid nga makakuha kong impormasyon ni Roger, naghimo ko lang Facebook account o gi-search si Leslie. Dali ra kay nako nakitaan si Leslie. Tuwa lang gyapon siya sa among lugar o usa na ka maestra. Nalipay kayo si Leslie diyang nagka-chat me. Daghan kay si pangutanan nako ngano kunong kalit mi nga nawa sa among lugar. Mawa gani mananghid niya. Long story oy, ay kabalaka magkakita rata. Sultiyan ti ka sa nitabo. Matod ko pa kang Leslie. Magkita gyud ta kay ikaw ang maid of honor sa akong kasal ha. Dapat magpakita ka sa tuwa oy, ubag pa niya. Di na kumuli diha oy. Wa na mi balay diha, matod ko pa. Problema ba na oy? Ari ka sa mo magstay. Bisan og usa pa ka tuig ka puyo diri okay lang. Welcome kay kanamong duha ni Roger. Tubag pa ni Leslie. Mura dayang ni something sa kung dunggan nga ako nadungog. Roger? Kisa nga Roger? Pangutana ko pa niya. Roger good katong schoolmate nato nga nag-meet na mo katong pag-birthday na ko pa. Mo to'y pagkauyab na mo. 1 year namin nga nag-live-in ron. Murag ni Tuyo ako pananaw sa nadungog na ako, Papa Joe. Si Roger nga rapist magpakasal sa akong amiga? No, di ka na mahimo. Di ko musugot ana. Dili deserving si Leslie nga mapunta lang sa lalaki nga tampingasan. Ni-file din ko og vacation leave sa akong trabaho para makauli sa akong yutang na tauhan sa lugar nga gusto unta nako nga ilubong sa kalimot. Pero di na itugot sa kagayunan nga di mahatagan og hustisya ang nitabo nako. Hustisya pinaagi sa akong mga kamot. Nilanding na ang aeroplano sa syudad nga gusto na unta na akong kalimtan. Pero di pwedeng wakoy buhaton. Konektado ang tanan sa among kinabuhi. Ako, si Leslie ug ang rapist nga si Roger. Sa wapa ko ni padayon sa balay nila ni Leslie, nihapit una kong tindahan para mamalit og kutsilyo. Gipili gyud nako ang mahalon og nindot nga brand nga kutsilyo para mo ako itapos sa kinabuhi ni Roger. Wa na ko'y pakialampan itong higayuna. Bahala na ko sa metabo nako, andam nako nga mahibawan sa tanan nga gi-rape ko ug andam na sab ko nga mapriso kung mapatay na ako si Roger. Iputos din nako og panyo ang kutsilyo ug isuod nako sa bag. Pagkuman para kong taxi para magpatot sa bahay ni Leslie. Ug tuod man nihunong ang taxi sa gate nila ni Leslie ug nakita na ko si Leslie nga nagatang sa gawas. Idagan siya padung nako ni gakus. Mingaw na kay ko nimo Tiffany. Di kalit ra magkakahanaw matod pa ni Leslie. Ako pud Les, gimingaw na pud ko nimo. Ikaw gud ang akong best friend mo nga niari jud ko para masiguro nga okay ka. Tubag ko pa niya. Salamat Tiffany ha. Dali atuon na to sa taas si Roger. Malipay gyud makakita nimo. Wa pa man ako siya ingna nga ikaw ang akong kuhaon nga maid of honor sa among kasal. Wa para ba ka mutando? Didiretso ra man kagtunga. Matod pa ni Leslie. Samtang nagsaka kami sa taas nga hagdanan nila ni Leslie, gikuot nako sa akong bag nga naay kutsilyo nga giputos og panyo. Naglungot-lungot na kayo ko Papa Joe, gusto na kong tusak-tusakon ang tibok lawas og dunggab ang lawas ni Roger. Di ko muundang hangtod mawagtangan si kinhawa. Mao gyud tay akong plano, pero pagsud na ko sa kwarto, nasupresa ko si tsura ni Roger. Naghigda kini sa kama nga niwang na kayo ug luspad na kayo. Nitanaw si Roger nako ug halos wa na siya makailan nako. Hi love, nakaila pa kaniya? Si Tiffany akong best friend. Nakita na mo sa kong birthday party, remember? Katong first time ta nga nag-meet. Matod pa ni Leslie nga to kang Roger. Nakita gyud nako ang pagkaguba sa naong ni Roger, nga mura kinig natuk-an og kuwang na lang nga atakihon. Nanangit si Leslie nako nga mukuha siya tubig para mapainom niya tambal si Roger. Nga usa na ka masakiton ug dunay day cancer sa dugo. Ug usa na ka tuig nga na-diagnose ug si Leslie ang nag-atiman niya. Pagtalikod ni Leslie, higayon na nako nga buhaton nako ang akong giplano ni Roger. Gikuot nako ang kutsilyo sa akong bag pero wa na ko nadayon og bunot. Kay kalit na ako nadungog ang bakho ni Roger. Pasaylo ako. Wa ko sa maayong una niya to og gibasulan nako nga akong gibuhat. Kining nahitabo nako gaba na ni sa akong gibuhat nimo kaniadto. Hinaot pa unta nga mapasaylo ko nimo sa dili pa ko mamatay. Pasaylo? Dili ti ka mapasaylo. Giguba nimo ang akong kinabuhi. Bawnon nimo sa imong kamatayon ang imong konsensya.
Parihuming duha nga nahilom kay nadungog na namo ang mga tunog ni Leslie nga nagpadung. Nitalikod ko ni gawa sa kwarto ug natagbuan ako si Leslie pero nananghid ko nga mag-CR. Sa sud sa CR, akong gilamusan ang akong naong sa nakita na kong kahimtang ni Roger. Di na kinahanglan nga patyon ako siya. Mas maayo nga magpabilin siyang buhi para kaadlaw siya nga kutkuton siyang konsensya. Nagpasol siya. Nangay siya pasaylon na ako. Ha? Di ti ka mapasaylo, Roger. Bauno nimo ang imuhang sa lubnganan. Ang imong pagpasol o konsensya. Ugma na ang kasal nila ni Leslie ug Roger ug nananghid ko ni Leslie sa pension house lang kumustay. Plano na ako nga musakay ug plano balik sa mua ug wala ko'y plano nga tamutambong pa sa kasal nila. Madayon ra ang ilang kasal ug wako nga ilahang maid of honor. I don't mind nga masuko si Leslie nako. Di na nako na problema. Pagkaugma sa buntag nakamata ko sa ring sa kong cellphone ug si Leslie na nawag. Siguro nangita siya nako kay wa man ko nitunga sa ilang kasal. Wa na ko tumbaga pero nagsigilag ring ang cellphone. Hangtod nga doon ako'y nadawat nga text niya. Patay na si Roger. Wa pa gani ko makareact sa kung nabalitaan ni ring na sab ang cellphone ni Leslie ug nanawag na sa siya nako ug ako na lang gitubag Papa Joe. Nagilak si Leslie diyang ako siya kasturya. Pagmata na ko rong buntag wa na siya kinabuhi. Naghikog siya pinagi sa habol nga hikot sa iyang liog. Wa na siguro siya kagwanta siyang sakit. Giatul gyud niya ang pagpagkamatay sa adlaw sa among kasal. Condolence Leslie ha. Mubo ko pa ang tubag niya. I know nga nasakitan si Leslie sa pagkamatay ni Roger kay love good niya. Pero kung nasayon pa lang siya nga rapist ni si Roger, why kalibutan si Leslie tungod kay nagpakamatay si Roger. Nagpakamatay si Roger bound ang maong dakong sikreto. Umalmi nagka-istorya ni Leslie nang andam na ko para muato sa airport. Mabalik na ko sa mua, sa akong pamilya. Kung ninihikayo na, nahimutang na ang akong kalag. Waan na ang mga tao nga ako ang ikayutan sa akong tibok kinabuhi. Yes, Papa John, nangandoy ko panimaos nilang duha. Pero usahay, diditanan, puros kaparutan na lang yun ang imong mahiaguman. Doon time nga muuyon ni mo ang panahon. Nangandoy ka og revenge nilang duha ni Bert o Roger. Tinuod nga ako ang nag-initiate. Pero ang kahigayunan ang nitapos technically. Doon ako'y part silang kamatayon. Pero bisan pa, wa na ko pasuli kay tao lang ko Papa Joe. Nagpasalamat lang po ko nga niuyon na ako kay kayunan. Siguro gipanalipdan ko sa labaw mga kagahom nga di ko makriminal ug mabalhog sa bilangguan. Samtang nagsakay ko sa plano nakaingon ko nga okay na ko. And this time, willing na ko nga makamove on. Mag-start a new life. Or magka-love life. Di ba kahaing anak Papa Joe? Who knows? Only time will tell. Daghan kayong salamat sa pagbasa sa kung suwat kaagi Papa Joe. Dako kayo ning tabang diri kanako nga nakapagawa sa akong gibati. I was a victim. I was abused, but I'm moving on. Dinhi na lang kutob, imong magtatampo, Tiffany.